Christmas is coming. One of the most important day in our history. Yung iba nga, September pa lang, nag-uumpisa ng maghanda para sa Pasko. And as we inch closer to one of the most celebrated seasons of the year, yung iba sa atin, nakakakita na ng mga ilaw sa mga daan, nagbi-build up na ng excitement, and people begin to ask each other, what presents do they want to receive, and what presents they want to give. Nandiyan na yung excitement, naghahanda na sa Kapaskuhan, but are we really ready for what is coming? We're starting a mini-series hanggang sa pagdating ng Kapaskuhan, series on hope rising. Yung value ng Pasko, yung promise ng Pasko. The title of the message today, Wait and Watch, for His promise is coming. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We bless you for who you are. We thank you, Lord God, that we can once again look back and be joyful in expectation for the coming Messiah. Forgive us, Lord, from all our sins. Cleanse us, Lord, from all unrighteousness. And as we face you today, give us the grace to understand your word. Help us, Lord, to hear with intent. Sa amin pong maririnig na inyong mga salita, dalangin ko, Panginoon Diyos, buksan niyo ang aming mga isip at puso, ang aming spirito at kaluluwa, nang sa ganun, Panginoon Diyos, makilala ka namin ng lubusan, makilala namin at matutunan namin ang plano mo para sa aming mga buhay. At dalangin ko sa umagang ito, sa araw na to, Panginoon Diyos, maghari ka, Banal na Espiritu. Panginoong Hesus, nawa ang inyong liwanag ang sumikat sa aming mga isipan at puso, at dalangin ko, Panginoon Diyos, na ang salita niyo, Panginoon, ang magbago sa amin. Ngayong Pasko, dalangin ko, Panginoon Diyos, na bigyan mo kami ng pagbabago na hindi namin kayang gawin sa aming mga sarili. At dalangin ko, Panginoon Diyos, palakasin mo ang aming pananampalataya. At lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Micah chapter 5, 2-5. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will ruler of Israel, whose origins are from old, from ancient times. Therefore Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord, his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth, and he will be our peace when the Assyrians invade our land and march through our fortresses. Micah was a prophet in a small town of Morisha in southwestern part of Judah. Micah was in a period of significant social injustice and political turmoil. Ito pong propetang ito ay nasa panahon ng pagsubok, maraming social injustice, maraming political turmoil, maraming nangyayaring korupsyon sa kanilang kapaligiran. He advocated for the poor and a critic of the corruption of the elite in both Israel and Judah. Micah has prophesied the coming of the Messiah, the Son of God. It was about 700 years between Micah and the Gospels. Napakahabang panahon nung ipinrophesy ni Micah ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Why? Because God has seen man's disobedience. Because of humanity's failure to obey God's commands, God has planned long ago in bringing redemption and restoration to His people. Ang Panginoon Diyos, napakabuti na ang kanyang plano para sa lahat ng tao ay manumbalik sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban.
In here, as we have read in these verses, God chose Bethlehem in a town in the region of Judea. Bethlehem in Hebrew and Aramaic have got meanings or interpretation. Beth means house, and lehem means bread, which when you join, it means house of bread. In old interpretation, it is also called the temple of God. And here we could see why God has chose Bethlehem. Why? Because the bread of life, who is Jesus, will be coming into this town. He will be born in this town in the part of Judea. God chose Bethlehem, even though he's small among the clans of Judah in Israel. Not very renowned, not a famous city, but a humble town will come the ruler of Israel and of all nations. Napakaliit, insignificant ang town na ito, walang pangalan, and yet God chose this town from where Jesus, the Savior, will be coming, the Messiah and Savior of humanity. Matthew chapter 23, verse 12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Even though in this part of Judea, a small town will rise up and will have the Savior be born in that place. A small city, a small family, and a humble person. God chooses the humble places and the humble people to bring His greatness in society. Hindi naman kailangan tanyag ka, hindi naman kailangan kilala ka para ikaw makagawa ng kabutihan para sa Diyos. In fact, ang ginagawa nga ng Panginoon, pinipili niya yung mga mabababang tao para ang pangalan niya ang lalong maitaas. Not only that he's small as a town, Bethlehem, he's also the least powerful. Hindi naman pinipili ang makakapangyarihang lugar para doon ipanganak ang anak ng Diyos. In fact, the least powerful town was chosen for the Savior to be born. In 1 Corinthians 1 chapter 27, God chose the weak things of the world to shame the strong. At yung kabutihan ng Diyos sa paggamit niya ng mahihinang tao, mahihinang lugar, doon mas lalo na i-exalt ang pangalan ng Diyos at na-elevate yung mahihinang mga bagay at tao. At kay buti ng Panginoon na hindi niya na-overlook yung mga bababang tao. Here, we could find that the ruler coming from God will rise. Origins are from old, from ancient of times. Meaning, the ruler is of divine, having nature of God, like God. Philippians chapter 2 verse 6, who, being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Ang Panginoon Diyos, ang kanyang pangalan ay ang Jesus, na ating Diyos at tagapagligtas, hindi niya ginamit ng kanyang pangalan para itaas ang kanyang sarili. Hindi niya ginamit ng kanyang pangalan, ng kanyang posisyon para gamitin at gawin para sa kanyang sariling kalooban. Ang kanyang pangalan na ibinigay ng Ama, pagpapadala niya sa atin, ay para tumulong sa mga hirap, sa mga taong makasalanan. Though He was God, He did not think equality with God. He was of eternal origin. Hindi siya basta tao lamang. Siya ay anak ng Diyos. In John chapter 8, verse 58, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. I am is the name of God that He gave to Moses when Moses was about to go to Pharaoh to rescue the Israelites para mapalaya yung bansang Israel sa kamay ng mga Egyptians. Ito ang pangalan ng Diyos na sinabi niya, I am who I am. Ito ang dapat mong sabihin na pangalan ko sa pagpunta mo sa mga Israelites in Egypt. And this signifies that Jesus is using the name of God because He is God.
In John chapter 1, 1 to 2, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning. His name is of eternal origin. Jesus is the eternal Word that existed long before and with God. It is indeed a great timing. God's perfect timing will come, where He will redeem not just Israel but also all humanity. And it will come in the right time because God's perfect time is right. Israel has experienced hardship due to their disobedience. Ang mga Israelita ay nakaranas ng paghihirap dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Nakaranas sila ng kahirapan at ng persecution at hardship in life because they disobeyed God's plan and will for their lives. As she labors and bears a son, it's a metaphor of new beginning, a new life, a new thing that's gonna happen in their midst. In the season of hardship and waiting, God's perfect time comes. Yung pong paghihirap natin, hindi nagtatapos yun sa paghihirap lamang dahil yung paghihirap natin magbubunga yun ng bagong simula. Hindi yon ang magtatapos, hindi kadiliman ang mangyayari sa buhay natin. At sa pagtatapos ng ating paghihirap, merong kaliwanagan na darating. In this season, Jesus was sent. The sending of a child who will bring forth God's plan of restoration and renewal. Ito pong Kapaskuhan na darating, nawa makita natin ang pagdating ng restoration at renewal ng ating mga buhay. His birth hopefully will come, and it will hopefully give us the turning point in our lives that God's plan will be fulfilled in our lives. The promise to redeem us, His people. The child will bring new future to God's kingdom. Nawa yung new future na yon ay pinangako ng Diyos in Micah's time, 700 years before Jesus came. Nawa matanggap natin ngayong Kapaskuhan. Nawa matanggap natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Nang sa ganun magkaroon ng kabuluhan kung bakit siya dumating. Magkaroon ng bunga ang dahilan kung bakit siya pinadala ng Diyos Ama na nasa langit. Hindi naman ito dapat para lang tayo mag-celebrate ng 4 na araw na walang pasok, magkasayahan, magbigay ng mga regalo. Okay naman yun. Wala namang problema magbigay ng regalo. Pero yung pinaka-essence ng Pasko ay nawa makita natin kung bakit talaga dumating ang ating Panginoong Yesus. The child will bring forth new future into our midst. Nawa matanggap natin yon. Nawa makamit natin yon. Nang sa ganun, magkaroon ng pagbabago ang ating kaisipan. Pagpasok ng bagong taon, dalangin natin na itong pagbabago na to ay makamit natin sa ating mga buhay. Nang sa ganun, makita natin na sa susunod na tao, iba na tayong tao, binago na tayo ng ating Diyos. Like a baby that unites a husband and a wife, so will this child unite God's people. Itong batang ito na darating, ito ang magbibigay ng unity sa sanlibutan. Hindi dapat tayo tumingin na ang unity na ina-advocate ng tao lamang na magbibigay ng peace sa bawat region ng daigdig ay doon tayo tumingin. Hindi yung mga inaalok ng mundong ito ay temporary lamang. There are peace treaties that were broken in the past. Peace treaties that they were advocating. Pero hindi ito matutupad dahil human wisdom lang ang pinanggagalingan ng kapayapaan na inaalok ng mga tao sa bawat isa. Ang Diyos, inaalok ang bawat isa ng kapayapaan, muli bumalik sa Kanya at magkaroon ng rest ang bawat isa sa kanilang kaisipan. He is the bringer of unity. Not just for one nation, but for God's larger purpose. Hindi lang para sa bayang Israel ang unity na dadali ng batang ito pag ipinanganak sa Bethlehem, kung hindi a larger form of unity for humanity. During Micah's time, Israel and Judah were divided.
They face threat of invasion from powerful enemies like Assyria. If in a family there is division, as well in churches, it is easy for the enemy to attack. This verse highlights God's faithfulness in the face of human failure to unite people so that we can be united in God's family. This speaks of God's love that should give us hope, and we can truly believe and have faith in God. His plan to send His Savior through the birth of a child shows His desire to reconcile humanity to Himself and restore what was broken. Gusto niyang i-patch up, gusto niyang i-renew, gusto niyang i-restore ang humanity, yung sirang sistema, yung sirang mundo na ating ginagalawan ngayon. Pinadala niya ang kanyang anak para magkaroon ng restoration at renewal ang bawat isa at banumbalik sa kanyang presensya. Through Him, He will unite people from all nations into God's own family. Ephesians chapter 2, verse 14 to 16, for He Himself is our peace, who has made two groups one, and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by setting aside in His flesh the law with its commands and regulations. His purpose to create in Himself one humanity out of the two, thus making peace, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which He puts to death their hostility. Itong unity na pinaplano ng Diyos sa pagdating nitong batang ito sa ating kalagitnaan, ngayong Kapaskuhan nawa makamit natin at nang sa ganon magkaroon ng unity sa isa sa mga pamilya nag-aaway-away, sa mga magkakaibigan na nagse-separate sa away-away. Ito ang mag-unify sa lahat ng tao. The imagery of labor and birth ties in Jesus' role as one who would bring life through His life when he died on the cross and when He resurrected. Because when He died on the cross and when He resurrected, He was able to give life, new life to you and me. Yun ang katumbas itong labor and birth ng imagery na pinakita dito ng mga talatang binasa natin kanina. Not only that he will bring unity, but also He is the good shepherd of God's flock. He will gather them. Titipunin niya ang bawat mga tupa. Titipunin niya ang bawat mga mananampalataya sa kanyang kalagitnaan. In John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ang mga tao daw na sumusunod sa ating Panginoong Hesus, sa batang ito na darating, ay susunod sa kanyang boses at susunod sa kanyang tawag. At it is like a shepherd gathering his flock. In John chapter 6 verse 37, all those the Father give me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Yung pinapadala ng ating Diyos Ama sa ating Panginoong Hesus at tatanggapin niya ito at hindi niya ito pababayaang mawala. Ito'y kanyang aalagaan. Parang isang shepherd na inaalagaan ang kanyang mga tupa at binabantayan at hindi gustong mapahamak. Ang Diyos, hindi na tayo gustong mapahamak sa mundong ito. Kung tayo tatalima, kung tayo susunod, kung tayo lalapit sa Kanya na may pananampalataya. Sa ngayong panahon na ito, makikita natin ang Kanyang pagtatanggol, makikita natin ang Kanyang pag-ibig sa ating mga buhay at puso't isipan. Not only that He will gather the flock, but also He would lead them. Kailangan ng leading ng bawat tao. Kailangan ng leading ng bawat tao sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga buhay, para may tama ang kanilang mga buhay, para may tama ang ating mga buhay. Kung saan tayo lalakad, kung saan tayo liliko, kung saan tayo haharap. Hindi tayo dapat mag-decide on our own, and because if we decide on our own, madali tayong magkamali. Marami tayong mga ginawang desisyon. If we decide on our own wisdom, most of the time, it brings out broken-hearted situations.
Madalas maraming sitwasyon na tayo napapaluha, napapaiyak, na nagkakaroon ng hirap sa ating kalooban dahil at tayo nagkakamali. Pero pagdating nitong Mesaya na ipadadala ng ating Panginoon, ngayong Kapaskuhan dalangin ko na ito ay matanggap natin at tayo makalapit sa Kanya, na sa ganun tayo Kanyang mailid, na tayo Kanyang masamahan, tayo na siya ang manguna sa ating mga buhay, na sa ganun tayo maitama sa ating mga maling mga ginagawa. He will stand and shepherd His flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord His God. Tatayo daw siya, hindi siya matatakot. He will defend. He will sacrifice His life with courage, strength, and compassion. Yung leadership niya was not from His own. He will not do it and be a tyrant katulad ng ibang tao. He will not do it on his selfish gain, but He will do it selflessly, out of love, compassion, and courage. Unlike other rulers, they use their power for selfish gain, para sa kanilang kapakinabangan. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para mangurakot, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para manakit ng kapwa, to take advantage of people. Ang Panginoon Diyos darating at dumating para tayo alagaan. He will care for His people with strength and compassion in unselfish way. Napakabuti ng ating Diyos na tayo'y binigyan niya ng pangako. Binigyan niya tayo ng gift of promise. Ito ang nais kong malaman natin, na ito dapat ang ating mabuksan ngayong Pasko. Marami tayong bubuksan na regalo. Marami tayong bubuksan na would excite our hearts, our minds. Mga bagong regalo, mga bagong text siguro na tayo matatanggap, mga bagong damit na masusuot natin. Pero itong salita ng Diyos na regalo na darating at ngayong Kapaskuhan nawa matanggap natin. Bakit? In John 10:4, when He has brought out all His own, He goes ahead them, and His sheep follow Him because they know His voice. Do we know the voice of the Messiah that is coming? Alam ba natin ang boses ng Panginoong Hesus? Na pag tayo tinawag na sa ating mga pagkakamali, tayo ba'y makakatingin, makakarinig, at tayo makakalapit sa Kanya? O tayo ba'y nabibingi, tayo ba'y nabubulag ng mundong ito? Na kung ano lang ating matanggap ngayon, yun ang magbibigay sa atin ng kasiyahan temporarily. Itong ibinibigay ng ating Diyos ay panghabang buhay. Ikasasaya ng ating spirito at ng ating kaluluwa. Not only that He would lead them, but also He would protect them. Nakita niyo yung regalo na ating pwedeng buksan sa ating buhay? He will gather, He would lead, but also He will protect. Nandun yung plano ng Diyos na protektahan tayo sa pamamagitan ng Mesaya na darating sa ating kalagitnaan. And they will live securely. How will they live securely? He will give His life for the flock. Itong Mesaya, itong anak na darating, itong bata na ito na darating, na pinangako in Micah's time, 700 years before Jesus' birth, He will come and give His life for the flock. In John chapter 10 verse 11, and it was repeated in verse 15, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ibinigay nga niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Para tayo makatanggap ng kapatawaran, para tayo makalapit muli sa ating Diyos Ama, para tayo ma-reconcile muli sa ating Diyos. Ito ang regalo na pwede nating matanggap, na babago. Hindi lang temporarily, but magbabago sa ating buhay forever. Hindi ito mawawala, hindi ito pwedeng manakaw, hindi ito maluluma, katulad ng mga bagay na natatanggap natin dito sa lupa. Next year, bago na naman ang ihahangad din natin bagong mga bagay. Pero ito, laging bago ang kanyang pag-ibig. Hindi ito nawawala sa ating buhay. Not only that He will protect them, but also, by the Son's protection, He will not lose anyone. Kung yung mga taong nakalapit sa Kanya, hindi niya iwawala.
Yung mga taong tumanggap sa Kanya, ito'y Kanyang iingatan. John chapter 6, 38 to 40, "For I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. And this is the will of Him who sent me, that I shall not lose none of all those He has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up on the last day." Hindi lang niya ibibigay ang kanyang buhay. Also, sa mga taong binigyan niya ng gift ng buhay na walang hanggan, ay magkakaroon ng proteksyon, magkakaroon ng kasiguraduhan dahil hindi niya iwawala. None will be lost because Jesus is the one looking after His own sheep, His own flock. And that is what a good shepherd is doing and will be doing and is doing right now. Hindi niya iwawala ang mga taong nanampalataya sa Kanya at ito'y isisecure niya. This is how the Son, the child that will be coming into our midst this Christmas should be in our lives. Ito dapat. Yung mga bagay na tatanggap natin, pwedeng mawala, pwedeng masira, pwedeng manakaw. Pero ang Panginoong Yesus, siya ay buhay. Darating sa ating buhay na magbibigay ng proteksyon sa ating mga spirito at kaluluwa. John chapter 18 verse 9. "This happened so that the words He had spoken will be fulfilled. I have not lost one of those you have given me." Yung mga apostoles na Kanyang tinawag, sinasabi niya sa Ama, hindi ko naiwala ang mga sumusunod sa akin. Pinotektahan ko sila until the very end. Hanggang siya'y maipako sa krus, walang nawala except for Judas na yung nagbetray sa Kanya. The 11 were safe. And God, in what Jesus had done, glorified the Son. John chapter 17 verse 12. "While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one who's doomed to destruction, so that the scriptures will be fulfilled." No one was lost. He's trustworthy. His promise is indeed rock solid. Maaasahan. He's faithful. Yung Kanyang pangako na hindi tayo mawawala sa Kanyang kamay, sa Kanyang presensya ay tapat. Hindi ito mababali, hindi ito mawawala. Dahil siya mismo ang nagsabi at gagawin niya ang lahat para tayo maingatan. At ginawa niya nga lahat, ibinigay niya ang Kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, namatay para sa ating mga kasalanan. Ano pa ang hindi niya kayang gawin para sa ating lahat? This verse is a blessing that Jesus kept His promise. Yung Kanyang promise that He will not lose anyone, He's kept it. And He's gonna keep it until the day He comes back. Because He will raise them up at the last day. Not only that the Son is protecting the flock, but also the Father's protection is at work. John chapter 10 verse 28 to 29. "I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand." Jesus' Father holds those who's Him keeping safe. Hawak ng Ama ang lahat ng hawak ng anak. Napaka-inam ng proteksyon ng ibinibigay ng Diyos Ama at Diyos Anak sa mga taong nananampalataya sa anak. Ito ang regalo na pwede nating matanggap, liwanag ngayong Kapaskuhan, na kung saan man nakasalalay ang ating buhay ngayon dito sa lupa, hindi tayo kayang ingatan yan. Kung anumang bagay ang ating tinatangkilik ngayon, hindi tayo kayang ingatan yan, hindi tayo kayang bigyan ng proteksyon yan, hindi masasalag niyan ang anumang mga problema na ating kayang harapin.
Hindi kayang salagin yan ang mga bagay na pwedeng sumakit sa ating mga isip at puso, sa ating mga espiritu. Ang Diyos lang ang magbibigay sa atin ng full and ultimate protection and safety in our lives. Not just physically, but more so spiritually. Another thing, Jesus, the Son, the child that has been promised in Micah's time, 700 years before the gospel came. He was given authority. All authority. Verse 4, nung binasa natin kanina, in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord, is God. For His greatness will reach the ends of the earth. His name was given all authority. All authority was given to Him in heaven and on earth. In Matthew chapter 28 verse 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Yung kapangyarihan, yung kalakasan, yung pagliligtas, yung kaalaman kung sino at paano niya maililigtas ang bawat isa, binigay na sa kanya ng Ama. Siya ang pwedeng magbigay ng kaligtasan sa bawat isa. At ito ang kapangyarihan ng anak na parating ngayong Kapaskuhan. Ito ang kapangyarihan ng anak na parating ngayong Christmas na pwede nating tingnan na kung tayo'y nawawalan ng pag-asa, kung meron tayong mga panahon na hindi na tayo mapagkatulog sa ating mga pangambat, sa ating mga problema, nagigising tayo ng madaling araw dahil sa kabigatan ng ating nararanasan, ang Diyos anak ang siyang binigay para tayo magkaroon ng kalayaan, para tayo magkaroon ng kapayapaan, at para tayo magkaroon ng kapahingahan. He is the bringer of peace. In verse 5, in Micah chapter 5, and He will be our peace when the Assyrians invade our land and march through our fortresses. He is our peace. The Son, the child that who will be coming in the gospel 7 years after Micah's prophesied the promise of God, He will be bringing peace into our midst, into our lives. Why? Because Jesus will be our peace, our Prince of Peace. Isaiah 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Napakahalaga ng kapayapaan kasi ang kapayapaan na nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Kung wala tayong kapayapaan sa buhay, tayo restless, tayo aligaga, hindi natin alam kung ano ating gagawin. Ano bang kayang ibigay ng batang ito? Ano bang kayang ibigay ng pinapangakong batang ito pag siya'y sinilang? First, peace with God. Because of man's disobedience, to God's law, nagkaroon ng conflict, napahiwalay ang tao sa Diyos. At itong pagdating ng batang ito, sa kanyang pagkasilang, mayroong pagkakataon na makabalik ang tao, magkabalik ang kapayapaan sa tao sa Diyos. He will bridge the gap between humanity and God Himself. Peace with God. Ito yung magbibigay sa atin ng kaayusan sa ating Diyos. May conflict, may war, merong separation, at siya magbibigay sa atin ng pagbabati, pagre-reconcile sa ating Diyos Ama. Jesus is the one who will bring ultimate and lasting peace with God. How? By reconciling humanity to God and ending spiritual conflict through Him. Siya magtatapos ng conflict ng ating mga kasalanan. Siya magtatapos ng ating pagkalayo sa ating Diyos. Siya maglalapit. Siya ang magbibigay sa atin ng pagkakataon na makapunta uli sa pamilya ng Diyos. 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ. This is from God. He planned this
Many years back, 100 years back. Marami pang prophecy even before Micah, marami pang prophecy na darating ang Savior, na darating ang Messiah. But in Micah, it was 700 years before it was fulfilled. But all this is from God, who wants us to reconcile us back to Him through Christ our Lord. Napakabuti ng Diyos. Hindi na tayo gusto mapahamak. Hindi na tayo gustong mapalayo sa Kanyang presensya for good, for eternity. This peace speaks not just of personal peace. Yung sinasabi natin magme-meditate ako, pupunta ako sa isang lugar, magme-meditate ako at para magkaroon ng kapayapaan. Hindi ito yung personal peace na sinasabi dito. This peace speaks on not just personal, but peace with God Almighty. Yung ating mga kasalanan, magkakaroon lang tayo ng kapayapaan sa Diyos kung tayo mapapatawad niya at makakabalik tayo sa Kanyang presensya. Yung kapayapaan na nagkaroon ng pagbabati ang tao at ang Diyos. Lumapit, nagpakumbaba ang tao dahil ang Diyos ang unang lumapit sa atin, ipinadala ang Kanyang anak, namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano pang kailangan natin gawin? Kailangan pa ba tayo magmataas? Kailangan pa ba tayo magmayabang na kaya natin on our own? God has already planned this. All this is from God. All we have to do is humble ourselves. And we will receive reconciliation with God. Kaya ang tao, napakaraming gulo sa ating mundo ngayon kasi ang lahat ng tao puno ng pride. Ang lahat ng tao, akala nila may kanya-kanya silang truth na gusto sundin. Tama ako, tama yung isa, tama. Kaya nagkagulo na. Sino ang talagang susundin tama? Pare-pareho silang tama. Pero ang Diyos ang totoong batayan ng katotohanan. Why? Because Jesus, in John 14 verse 6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. His truth is the objective truth that everyone needs to follow. We are to subject to His truth. Yung kaalaman natin, human wisdom lang yun. Him, He knows everything. We cannot have true peace within or so-called personal peace if we have not been reconciled with God. Hindi tayo talaga magkakaroon ng totoong kapayapaan kung wala naman tayong reconciliation with God. Yung iniisip natin kapayapaan dito, yung kapayapaan, temporary lang yon. Pag dumating ang salot, pag dumating ang problema, pag dumating muli ang dilubyo, magugulo na naman yung kapayapaan na yon. Pero pag nasa Diyos ka, alam mo kung anong nangyayari sa kalagitnaan mo. Alam mo na hindi kayang gapiin ang kapayapaan na binigay ng Diyos sa iyo dahil yung Diyos mismo ang nagbigay sa iyo ng rest na siya ang magtatanggol sa iyo. Then what else? Then we could experience the peace of God. Peace with God, and now, peace of God. Ito na yung sinasabi natin na pag nasa atin na ang anak sa ating buhay, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, meron na tayong kaugnayan sa Ama, ngayon matatanggap natin ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. The peace of God. John 14 verse 27, Peace I leave you, my peace I give you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ito yung Panginoon, palapit na siya sa krus ng Kalbaryo, malapit na siyang may crucify, malapit na siyang arrestuhin ng mga temple guards. And here Jesus was saying to them, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Sa mga kanyang disciples, ibibigay niya ang kapayapaan. Ganon din ang kaya niyang ibigay sa atin kung tayo susunod sa Kanya. Kung tayo mananampalataya sa Kanya. Kung naman ang pangamba natin sa 2026, ano man ang pangamba na sa susunod na taon, sa susunod na buhay, hindi natin yon iindahin dahil nandyan ang pangako ng Panginoong Hesus na kapayapaan na hindi niya kailanman tayo iiwanan. Na pwede na tayong bigyan ng kapahingan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at pangako dahil siya ay tunay, dahil siya ay totoo. Philippians chapter 4 verse 7, And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Ito ang babakod, ito ang magpoprotekta sa ating mga kaisipan, sa ating mga mindset, na hindi dapat tayo matakot.
Bakit? Mas malaki ang Diyos. Kainamang mas malaki ang Diyos sa mga problema natin. Kainamang mas malaki ang Diyos sa mundong ito. Siya may lalang ng langit at lupa. Ano mang hirap na dinaranas mo ngayon, ano mang pagsubok ang nararanasan mo, ano mang sitwasyon ang ginagalawan mo, kung ito ay ibibigay mo sa Diyos, siya'y may kakayanan at sobrang makapangyarihan na kaya niyang tugunan ang iyong mga pangangailangan. Sapat siya. He is able to do exceedingly and abundantly above all we can imagine. Hindi pa natin talaga nalalasap, hindi pa talaga natin naunawaan ang kayang gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan hanggat hindi tayo nananampalataya. Hindi pa natin siya nasusubukan, hindi pa natin nakikita ang kanyang kapangyarihan hanggat hindi tayo totoong nagbibigay sa kanya ng totoong tiwala. Yung half-hearted tayo, magtitiwala ako, konti lang, 10, kasi baka mabigo ako. 10% lang, 90% sa ibang mga bagay, o 50% lang. We have to give everything to God so that He could do everything beyond His power. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay sobra-sobra. Bakit? He is the solid rock. Assyrians, for us, is a metaphor. It is a metaphor for anything that invades our peace. It's a metaphor that invades our mindset, our fortresses, yung ating mindset, yung ating pagkatao, yung ating pag-iisip, yung ating buhay. Psalms 18 verse 2, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold." He's strong, dependable. He is our fortress. He is the solid rock that makes us safe, who defends us in everything that we face. This is the Son that is gonna come. In Micah's prophecy, 700 years before Jesus came, this is the Son this is the child who will bear our sorrows, who will bear our pain, who will bear our iniquities. Jesus, the Son of God. Matthew chapter 7, 24 to 25. Anyone who hears and obeys these teachings of mine is like a wise person who builds a house on a solid rock. Rain poured down, rivers flooded, and the winds beat against the house, but it was built on a solid rock, so it did not fall. If we are going to rest on the solid rock that is Jesus, our lives will not fall against the enemy. Our lives will not fall in depression. Our lives will not fall in disappointment, in frustration. Our lives will always be strong because we are resting on the solid rock that is Jesus Christ, our Lord. So ngayon, huwag tayong mag-rest dun sa anong bibigay sa atin ng mga kaibigan nating gifts that will give us entertainment for a little while. Let us look on Jesus. Huwag nating tingnan ang mga kasiyahan lamang, panandalian lamang. Kung yun lang ang magpapasaya sa atin, huwag nating dong ibatay ang ating buhay, panandalian lamang. Ibigay natin sa ating Panginoong Diyos na totoong magbibigay ng kasagutan sa ating mga paghihirap. Kung tayo tatayo sa Kanya, siya ang ating titindigan, siya ating pananampalatayaan. Ano mang dumating na bagyo, ano man dumating na baha, ano man dumating na dilubyo, o sakit na ating mararanasan, tayo nakatayo. Hindi tayo duguan, hindi tayo sakitan, hindi tayo frustrated, disappointed. Bakit? Kasi si Kristo ang ating sinasandalan. Hindi tayo nakasandal sa mga bagay na pwedeng anurin ng problema ng buhay natin. Ang Diyos ang ating kalakasan. Our lives will stand and will not fall because of the promised Messiah and Savior. We will stand. Napakagandang propesiya, regalo ngayong Pasko na gustong iparating sa atin ng Diyos na pwede nating tingnan
balikan, aralin, tanggapin, na manunuot sa ating isip, na magbibigay sa atin ng kapayapaan ngayong Pasko, na magbibigay sa atin ng kaligtasan ngayong Pasko, na magbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan ngayong Pasko. Hindi lang yung mag-day off ka ng 4 na araw dahil magpapasko at magpapahinga ka. Si Kristo ang totoong kapahingahan na pwede nating tanggapin, na ipinamalita na ipinropisay na ni Micah 700 years before Jesus was born. And this actually is showing God's love, His plan to redeem us, to renew us. Are we prepared to remember His coming? Are we prepared to open this gift, the gift that the Son, that the child will be giving us? Kalagitnaan natin, tatanggapin ba natin itong binibigay sa atin ng Diyos? Kaya ba nating paghandaan ang pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay? Na pwede tayong tumingin sa Kanya at wala nang iba. Ito ang pangako ng Pasko. Ito ang pangako ng Diyos. Hindi yung ilang araw lang na day off, ilang araw lang na pahinga, ilang mga regalo na pwedeng maluma, ilang mga ilaw na pwede nating tingnan. Ang Panginoong Hesus, ang totoong liwanag at ilaw na pwede nating makamtan, na pwede nating bigyan at alayan ng ating buhay, na kailanman hindi mapupundi, na kailanman hindi pwedeng i-on and off. Laging buhay ang kanyang liwanag na magliliwanag sa ating mga isipan, magbabago sa ating mga buhay. God bless you all. And as we start to celebrate the coming child, the Son of God, I pray that we will receive the true gift of Christmas, Jesus Christ. God bless you all. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, that we are here, Lord God, hearing your message. Hearing, Lord God, what you have planned for us. The birth of your Son, our Messiah. Help us, Lord God, to turn to Him. Help us, Lord God, to look to Him, because He is the source of our peace and rest. He is the real source of our salvation. And we thank you, Lord God, that you have brought us back into this prophecy of Messiah, of the Messiah, through Micah. And I pray, Lord, that this will change us, not only for this Christmas, but forever. At mabago nawa, Panginoon, ang aming buhay sa pagpasok ng bagong taon. At dalangin ko, Panginoon Diyos, lagi kami nakatingin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all.